Welcome to the podcast where we answer the questions you've always wanted to ask your doctor but never had a chance to. Ito yung mga tanong na nakakahiya, nakakainis, or random lang, or yung mga tanong na kahit walang kwenta. Pag-usapan natin today. Let's get into it. Sa unang katanungan, Doc, bakit laging late ang mga doktor? Sa Pilipinas ba yan o sa ibang bansa? Dito po sa atin. Sa Pilipinas kasi, hindi ako na-late, minsan lang 5 minutes long. Kasi sa Pilipinas, konti lang po talaga yung mga doctors. Marami po silang iniikutang mga clinic and some of them may mga emergency cases lang, lalo po yung mga OBGYN, yung mga surgeons, and syempre traffic din. So bago pa makapunta sa clinic nila, naubusan ng time. So minsan nalilate. Totoo po ba na mayaman ang mga doktor? Yan tanong na yan, iisipin talaga ng mga tao na mayaman lahat ng doktor. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi po lahat ng mga doktor ay mayaman. It depends kung pera ba yung pag-uusapan natin o yung personality or pagkatao. So, kadalasan po ng mga doctors, magre-range po yung kita nila depende po dun sa zone of practice nila. Halimbawa, kung ilang pasyente yung titignan nila, kung magkano yung professional fee nila, if halimbawa po sila ay surgeon o PGYN sila, magkakaiba po yung kita. Pero it doesn't mean na mayaman yung mga doktor. Kasi meron po mga doktor like yung nasa government hospital, yung nagsisimula pa lang sila, wala po silang masyadong kita. Nagsisilba sila sa tao na konti lang po yung kinikita nila. Doc, question number 3. Bakit ang daming lab test ang pinapagawa ng mga doktor? Ayan, marami kaming pinapagawang lab test, hindi dahil po doon kami magbe-base ng panggagamot ng patients namin. So dapat meron yung combination ng clinical eye, yung physical examination, yung patient's history, mga gamot na na-take na dati. Yung laboratory test na yon is para lang ma-correlate namin kung tama ba yung mga diagnosis namin, kung sure ba kami talaga na ito yung gagamutin natin. Kasi pag nag-coincide lahat ng laboratory findings, nung history, nung patient's physical examination and clinical eye, mas definitive yung diagnosis, mas maganda po yung treatment, mas sigurado tayo sa gamutan. Bakit nakakadaming tusok pag sinesweruhan ng mga bata? Wala, gusto ko lang marami silang tusukan kasi ang cute. Hindi, joke lang. Hindi kasi it depends. Kadalasan po kasi sa mga bata, manipis lang yung mga ugat nila. Especially kung ang case nito is dehydrated. Halimbawa, nagtae, nagsuka. So yung ugat nila mas mabilis pumutok. No? Mahirap talaga magswero sa kanila. Lalo kung dehydrated. Ikalawa, medyo chubby yung baby or yung bata. Mas mahirap hanapan po ng ugat yun kasi behind the fat, ang hirap nating makapapo yung mga ugat. So, yun po yung most common na pwede. And sometimes, mahirap pong sweruhan ng bata dahil malukot, super likot. Kasi the sight na magsiswero ka pa lang, umiiyak na sila, nagwawala na. So, minsan yung kalikutan contributes din sa mahirap silang turukan. Question number 5. May time pa po ba kayo sa self niyo? Wala. Wala po talaga. Hindi. Darating talaga sa point no, bilang doktor na mawawalan ka ng time but not 100% na mawawalan ng time. Lalo na po, syempre, I'm a mom, nag-aalaga din ako mga bata, meron akong clinics, dati po nag-rounds ako sa mga hospitals, and meron tayong mga video recordings like this. Pero I realized na dapat hindi ka mawalan ng time for yourself. Kasi sino bang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw? How can you serve if you are sick? How can you provide the right treatment for your patients kung kahit ikaw may sakit? So, meron tayong tinatawag na time management. So, sinusunod ko naman, but I make sure I have time for myself. Ano po ang meaning nyo ng me time? Meaning sa akin ng me time, gusto ko yung long walks sa beach. Joke lang eh. Ang meaning ko ng me time is napakasimple. Super hectic kasi talaga ng schedule ko. So me time means ako lang sa sarili ko na I'm meditating. Pero pag sinasabi mong me time, ito yung I'm doing my nails, magpapasalon ako, magpapamassage ako, or mag-aalaga ako ng mga plants ko, magluluto ako. Me time pa rin yun for me. As long as nakafocus ako sa sarili ko. So, ibig sabihin, Doc, pag me time nyo po, kayo lang talaga mag-isa? Hindi, meron akong kasama sa likod ko na hindi nyo napapansin kung sino.
Ikausap ako. Hindi, joke. Hindi. Pag sinabi nating me time, syempre dapat for yourself only. Walang cellphone, walang TV, walang Netflix. You're just doing it para sa sarili mo. So, kaya me time, ikaw lang talaga. Dok, pwede bang i-prescribe nyo na lang yung 8 hours sleep kahit hindi ko kaya sundin? Ko kahit nga sana libre na yan, hindi pa rin natin kaya prescribe pa. Ulit-ulit kong sinasabi talaga na kailangan na 8 hours sleep. Ang hirap eh. Kung nabibili nga lang yan, bibili rin po ako niyan. Honestly speaking, kasi yung pagtulog natin is talagang ikaw lang ang makakakontrol talaga nun. It's always a choice to sleep 7, 8, 9, 10 hours. Dok, halimbawa, immortal ako. Kailangan ko pa ba mag-sunscreen? Eh, syempre kung immortal ka, kadalasan dyan vampire ka. Eh, kailangan mo. Kundi malulusaw ka sa araw, no? Immortal o hindi, dapat naka-sunscreen. Open-minded ka ba? Ang hirap ng tanong mo. Kung open-minded ako, naka half-half. Minsan kasi strict talaga ako sa utak ko eh. Kasi pag super open-minded ako, mabilis ako mapapersuade or magiging marupok ako. But it will depend doon sa situation kung magiging open-minded ba ako or hindi. Lights on or lights off? Lights on. Ba't ka mag-lights off? Syempre gusto mo makita yung mukha, di ba? Wait, para saan ba tong lights on na to? Ano bang ginagawa? Later, Dok. Ay, ako lights on ako. Ano po ang mas prefer nyo? 1cc or 10cc? And once you go big, you never go small. So, doon tayo sa 10cc. Okay, Dok. Noted. Dok, ano po ang gusto nyo? Maugat o hindi? Pag nagsuswero. Hindi, super happy lang ako sa question mo. Pag nagsaswero ako, syempre mas gusto ko yung ugat. Kasi pag maugat galit, pag galit na galit, mas madaling pasukan. Ayun. Oo. Perfect. Mm. Next question, Doc. Ano po ang gusto nyo? Mababaw o malalim na pagkakabaon sa swero? Syempre mababaw muna sa simula, pero dapat malalim. Kasi pag kalahati lang ang nakapasok, di baka matanggal yung swero, baon mo na. Doc, ilang rounds ang kaya mo sa isang araw? Sa ospital. Nagka-patient ako noon, hindi man sa pagmamayabang. Meron ako nag-rounds ako na 50 maximum, 50 to 60 patients noon. Wow, ang dami. Talagang super hirap mag-rounds. Pero alam mo dati, no, pag nagra-rounds ako, memorize ko yung patients ko, hindi ko na kailangan ng sulatan. Pero habang tumatagal, meron na akong kodigo. So, yun yung maximum na rounds ko in a day. Question number 16. Zero stress but no coffee or unlimited coffee but stress? Ay nako, unlimited coffee na lang ako but stressed. Kasi ito mo, kung zero coffee ka, pero hindi ka stress, walang kwenta yung buhay mo. Di patay ka na nun kasi wala ka ng stress. Dapat meron ka pa ring stress. Yung stress dapat nakokontrol mo. Siyempre alam mo naman coffee is life for Doktora Lala. Yes. So dapat stress and coffee. Pahingi akong kape. Next question. Laser every month or facial every week? Facial kasi it will depend pa din kung bakit ka magpapa-facial, kung cleaning lang ba to or kung meron ka ba mga acne, may comedones ka, open pores ka ba or oily skin. So it will depend. So kung acne yan, talagang malala, magwi-weekly ka. Yung laser kasi ginagawa ko yan especially kung may mga melasma, like hyperpigmentation, yung mga open pores, but I do not suggest to get a laser na every week. So minimum of 2 weeks po to 1 month ang laser. Question number 18. Poreless skin or zero stress? Zero stress siguro pag sa skin. Pero kasi yung poreless skin kasi meron tayong nabibili ngayon, yung mga parang blur na ang dami-dami po niya sa Thailand, sa Pang-minimize. Korea. So, di na rin halata masyado pag may pores. Question number 19, Doc. Immortal ka, but you still age. Or, mortal ka, but forever young skin. Ang hirap ng tanong. Immortal ka,
But you But still still age. age. Ayoko naman, hindi parang ang tanda ko. Kunyari 100 na ako, immortal ako, ang tanda-tanda ko na. Yes. Eh di doon na lang ako sa tama lang, yung pagtanda ko na bata ako pero I'm still aging. Ayan ang mas maganda is dapat ma-embrace mo yung aging mo gracefully. Kasi imaginein mo, parang ang pangit mo na tanda-tanda mo na uugod-ugod ko na buhay ka pa rin. Parang ayoko naman ata mangyari yun. Kung hindi ka doktor ngayon, bakit? Ang tanong mo kung hindi ako doktor ngayon, bakit? Kung hindi ako doktor ngayon, bakit hindi ako naging doktor? Yun yung mga random Sino questions ba nga nagtanong eh. yan? Mga ano nga eh, mga walang kwenta question. Kaya nga eh, kung hindi ako doktor ngayon, bakit? Bakit? Siguro baka nag-pursue na rin ako nung either pagiging lawyer or baker. Kasi gusto ko talaga magtayo ng restaurant even before pa kami ng sister ko. So baka kaya hindi ako naging doktor yun. Or nakapang-asawa ako ng trilyonaryo na hindi ko na kailangan maging doktor. Question number 21. Doc, kung hindi ka doktor ngayon, ano ang profession mo? Masasagot ko na hindi ka nakikinig. Ayun kasi ang tanong dito eh. So kung hindi ako doktor, ang profession ko, tatlo lang yan. Pwedeng pilot, piloto, lawyer, or chef. Question number 22. Naiinsulto ba kayo pag nagpa-second opinion ang patient nyo sa ibang doktor? Siyempre asar ako talaga. Talaga? Hindi, joke lang. Hindi. Hindi kahit doktor ako, so nagre-refer pa rin ako ng mga patients ko. I make sure that they get the proper treatment and proper explanation. I always ask them for a second opinion kasi wala pong masama sa second opinion. It's free will, it's your choice, pero go po ako sa second opinion. Doc, question number 23. May experience po ba kayo na naniniwala yung patient or relatives ng patient sa albularyo? How do you handle this case? Albularyo rin po kasi ako. Hindi, albularyo meaning parang quack doctor. Or faith faith healer? Yes, Faith healer. Kasi it will depend kung saan pumunta yung patient. I see a lot of patients sa like medical, pero they see this faith healer and 100% silang gumagaling. Like they pray through the intercession of saints, they exercise, they do the meditation. Kasi meron tayong mga instances na science cannot even explain. So, it depends pa rin po. Pero kung like yung ordinary lang ng mga pahid-pahid, na ininom mo, gumaling ka na, I do not believe that. Kasi ang importante dyan is yung faith mo, yung perseverance mo to heal. Siguro talagang si God pa rin kasi ang ultimate doctor. So, naniniwala ako doon. But kung faith, pero kung yung let's say mga albularyo, kasi ako napagdaanan ko rin yan eh. Nung bata ko na uso yung nabalis, nasuka, nabate. Pero when you see deeper, meron palang meaning talaga yon. Paano mo na i-explain ito sa patient mo or sa relatives ng patient na halimbawa, nag-seek na sila ng pagpapagamot sa albularyo or sa faith healer bago siya pumunta sa'yo? Hindi ako magagalit pag ganun yung ginagawa ng patients kasi karamihan ng dito sa Pilipinas, walang pera talagang pampadoktor. So naniniwala sila na baka gagaling sila, baka. Sometimes talaga itong mga pasyente na to, pupunta na sa'yo medyo malala na sila. So hindi natin sila masisisi. Lalo na yung sa Pilipinas ngayon, yung healthcare natin, alam naman natin. Sige sabihin na natin mga 95% na hindi natin maaasahan kasi healthcare should be for everyone. Doc, ano po ang mas preferred niyo na patient? Common individuals or kapwa niyo doktor? Parang ako mahirap ako maging pasyente kung doktor kasi pasaway din mga doktor. Ako siguro, mas gusto ko yung common individuals na nag-explain na lang ako. Kasi pag doktor din, pareho kaming marunong. Makukulit ang mga doktor na maging patient. Promise. O sa mga friends kong doctors dyan, alam nyo na, huwag kayong magagalit sa akin. Shout out to Doktora Donason Reyes Makasait. So, alam mo na sis. Last question. Ano po ang best advice nyo sa lahat ng mga nangangarap at mga magsisipagtapos bilang doktor?
best advice ko sa mga magtatapos or magiging doctor, dapat from the start, alam mo yung reason kung bakit ka pumasok sa pagdodoktor. Or kung hindi mo alam, at least before ka gumraduate. Ano bang rason mo? Ba't gusto mong doktor? Gusto mo lang bang kumita? Gusto mo bang sumikat? Gusto mong makatulong? But most importantly, kung gusto maging doktor is dapat as manggagamot. Yun yung term mo, kaya ka nga doktor, healer ka, manggagamot ka. And sa pagdodoktor, hindi po kailangan na matalino. I have a lot of friends, first year, second year med school pa lang, na super tatalino, pero tamad. As in, kick out. Kailangan masipag ka. No? Kailangan mo talagang sipag, tiyaga, dito yung mga sleepless nights, and most importantly, kailangan mo talaga mag-pray. Kasi may mga cases or may mga instances na hindi mo matatapos yung mga aaralin mo. Faith na lang. Pero ako sa akin kasi it worked eh. Nag-work yun. So, if you wanna be a doctor, dapat nakafocus ka dun sa gusto mong gawin, which is to help, to heal, and to be a good example dun sa mga susunod sa'yo na maging doktor. Next question. Ano ang pinakamahirap gamutin? Sipon o broken heart? Hindi na. Pinakamahirap gamutin, siguro broken-hearted. Kasi yung gamot kasi nun, ikaw lang makakagamot sa sarili mo. Next question. One thing na hindi alam ng mga tao about sa mga doktor. Pwede ba bastos dito, Je? Hindi. One thing na kasi ako napakasimple ko kasi nung nasa med school. Pero karamihan kasi ng mga doctors, especially baka magalit yung mga colleagues ko na surgeons, mga green-minded talaga. As in. Pero yun hindi pag may kaharap kami mga patients, hindi namin pinag-uusapan. So, yun yung one thing siguro na hindi nila alam about us. Ano ang pinakamahirap na subject sa med school? All of the above. Mahirap. Mahirap lahat ng subjects. Kahit sabihin natin community medicine, mahirap. Walang madali. Walang madaling subject. Mahirap talaga. Naalala ko na naman ng panahon na hindi ako makatulog, hindi ako makakain dahil ang dami-dami inaaral. Kasi sabihin natin major, minor, pareho rin eh. Kukuha talaga ng oras mo kasi lahat ng subjects mo kailangan maging magaling ka. Kasi when you're treating patients sa tunay na buhay, hindi ka pwede magkamali. Anong diagnosis mo sa taong laging naghihintay ng reply? Madami. Pwede siyang OA. Pwede siyang OCD. Pwede siyang hindi mapakali. Pwede siyang nang-aasar. Or wala lang magawa sa buhay. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Hindi ako niniwala sa love at first sight. Kasi dapat ang love should be earned. Baka attracted at first sight, pero love should be earned eh. Kasi love is trust, respect, patience, understanding. Ang haba ng love. Baka attraction lang at first sight but never love. Dok, red flag ba kapag hindi umiinom ng tubig? O kapag hindi nagre-reply? So, ako ba yung hindi nagre-reply? Red flag syempre pag hindi mainom ng tubig kasi kailangan nating uminom talaga to survive at hindi magkasakit. At pag hindi nagre-reply, depende kasi sa re-replyan. Let's say kung paulit-ulit na lang, hindi nakakaintindi, or busy ka or may emergency ka, so hindi naman red flag, parang may orange flag ba? Parang ganon. Last singit na question na, Dok. Pwede bang umutot at dumighay ng sabay? Magkasunod, never sabay. Talaga? Na-curious ako eh. Nagawa mo ba yon? Hindi pa eh. Hindi kasi ako ututin. Kasi ang pressure kasi sa bibig tsaka sa puwet, hindi ko nakikitang sabay. Pero yung tait suka pwede. Okay. Yung sabay, yung tatain magsusuka sabay meron. Pero yung dighay and utot, wala pa akong, unless dito sa mga kasamahan ko dito may nakaranas na. So, natapos na ang ating mga makabuluhan at walang mga kabuluhang katanungan. At kung meron pa po kayong another question na mga katulad po ng pinagtatatanong nila, don't forget, ask Dr. Alala!